So saksak natin siya dito sa USB output. Tapos saksak natin to. Okay, go work ko. And then yung isa dito, eto na. I think kahit saan naman pwede. Hello, good morning and good afternoon guys. So for today's video, hindi muna tayo POV and driving but something related sa kotse, I think. So tech review muna tayo netong power bank ng Bavin. And first of all, binili ko siya para magamit namin kapag nasa travel kami tapos dala namin yung laptop namin. Ang problema kasi doon, di ba, minsan pwedeng malobat yung laptop mo so wala kang pag-charge dyan na outlet. So nakita ko tong power bank ng Bavin na pwede siya, kaya niya mag-support ng laptop and then syempre yung mga mobile phones namin, and at the same time pati yung modem, wifi modem. So last time bumili din tayo netong dito na wireless wifi nila, and ito din, ito is a separate purchase na pwede nating magamit para ma-charge natin tong modem na to using our power bank. So etong power bank na to is nabili natin ng 2,000 plus with voucher yun sa Lazada recently. And nagulat ako nung dumating siya, may kasama na siyang gantong cable. Hindi ko ni-expect na kasama niya to. So 2011 nung nabili natin siya. Original price niya during that time is 2,300. And yun, 20,000 mAh. So testing natin siya ngayon kung mag-work siya. So dun sa box ng power bank, ang laman niya lang is itong maliit na cable and then USB to type C. I think ito yung pang charge niya. And then yung mismong power bank na meron siyang isa ditong in and out na type C na saksakan, and then dalawang USB na for output, and then naka-indicate dito yung 65 watts. I guess dito mo kailangan isaksak yung or i-charge yung laptop mo if 65 watts yung laptop mo. Okay, so testingin natin siya. May 100% na battery siya. So ibang araw na tong video, itong part ng video na to kasi kulang tayo ng cable. Wala tayo nung type C to type C na cable which is kailangan natin sa laptop. And bago yung laptop natin itest muna natin tong ating wifi para paggagala ako work kami, may dala-dala kaming ganito para hindi namin need mag hotspot. And maganda din to kung isa lang yung internet nyo sa bahay as a source of backup. And then yung freebie pala ng power bank is eto siya. Medyo mahaba naman yung cable, tas meron siyang USB to lightning cable, or pwede ding ano ba to, micro USB ba yung tawag dito. Hindi siya type C eh. So ayun, though may type C naman dito yung maliit na cable ng power bank. So unahin natin i-charge to, pero para ma-charge natin to, ang saksakan kasi nito is yung ganito. Kailangan natin nung separate cable, which is binili din natin to sa Lazada, nasa 100 plus lang. Nakalimutan ko yung term niya, pero search nyo na lang, lagay ko na lang din yung link dun sa video. So saksak natin siya dito sa USB output, tapos detect naman siya kasi may indicator. Tapos saksak natin to. Okay, go work naman siya. So wait lang natin na mag full bar yung signal natin, tas i-test natin kung talagang working siya. Subukan natin connect. And 65 watts yung pinili ko kasi nung chinek ko yung laptop ko, dapat 65 watts. So I guess 65 watts and higher will work, pero less than that will not. Though hindi ako super expert sa mga technical part niyan. So ayan, 3 bar yung ating connection or yung indicator natin dito sa Wi-Fi modem. So try natin connect. Sa ngayon nakakonect tayo sa Converge. Try natin connectan yan dito. Yan.
So, sa dito na ba tayo? Ayan, nasa dito na tayo. Pero walang indicator. Ba't ganun? Though connected siya. Check natin yung YouTube kung gagana. Ayun, may indicator na. Again, nakakonect pa rin tayo sa dito. And refresh tayo. Refresh natin siya. Mukhang mahinaan dito sa gabi. Pero nakalagay naman dito 3 bar pero parang ang hina-hina niya. By the way, pag pinurchase nyo tong starter kit nila, meron niyang 70 gig na free pag inactivate nyo yung SIM. Good for 30 days. And yun, nag-load naman yung ano natin. YouTube natin. Ayan. So, good. Working siya. So, palit na tayo wifi. Or mamaya na. So, okay. Okay siya sa ganitong klase ng wifi. Based dun sa review, okay din. Actually, yung cable na to, yung kailangan nyo. I think kahit ano naman power bank gagana. Basta itong cable na to yung mahalaga na dapat meron kayo para ma-charge nyo tong wifi nyo. Though hindi ko alam kung gaano katagal niya kayang i-power to. Pero at least, di ba, pag nawalan kayo ng kuryente, may backup source kayo. So, may ganito na kayong wifi, tas may saksakan pa kayo. I guess gagana din to sa ibang klase ng modem like PLDT and Converge. Okay, so we're good na dyan. Try naman nating mag-charge ng mobile devices. So, since may Type-C naman siya dito, doon na tayo. Yun yung gamitin nating cable. Tabi muna natin to. And then, charge natin tong phone ko. Yun, okay. Charging naman siya. Ito is 5,000 mAh, yung typical capacity niya. So, I guess 4 times kaya siyang i-charge dapat nito kapag full charge tong power bank. And then, test din natin yung kanyang pre-cable na may lightning para sa mga iOS or iOS devices like iPad. So, check lang natin kung gagana siya. Saksak ba ng tama? Ayun, charging naman siya. So, well, I guess okay din siya for iOS phones. So, basta may lightning cable kayo. Etong provided nila, I think Babin din tong brand nito or not sure kung etong Toto. Pero working siya. And finally, test natin yung laptop natin kung mag-charge siya dito. Again, kailangan natin ng ganitong klase ng cable para magamit natin siya. And before kayo mag-decide na bumili ng ganito para sa laptop, ang sabi dito kasi as long as wala yung bilog na charging port yung laptop mo. Kasi katulad nitong Dell Latitude na laptop na to, ang charging port niya lang talaga is Type-C. Wala siya nung bilog, yung typical na charging port ng mga laptop. So, kailangan natin ng ganitong cable. And kung mapapansin nyo dito, ito lang yung saksakan ng 65 watts. Hindi siya USB to Type-C. Ang kailangan natin is Type-C to Type-C. So hopefully tama itong nabili nating cable. Hindi ko pa ito natetest. So sana gumana. Pero kahit dito gumana, i-upload natin yung video. Para kung hindi man siya gumana, maiwasan yung bumili. So ano to, madaming gamit to. Kung mapapansin nyo, meron siyang USB to Lightning. And then pag tinanggal nyo tong type na to, pwede siyang maging USB to Type-C. And then ito din, natatanggal din to para maging Type-C to Type-C siya. Yun, so hopefully mag-work siya. Try natin isaksak yung isa dito. And then, yung isa dito, eto na. I think kahit saan naman pwede. Oops. Nagpa-power siya. Ayun, nagcha-charge siya. Kitang-kita naman. I'm not sure kung makatutok yung
ng maayos yung camera, but makikita naman natin dito na charging siya. So, kasi nung unang tinry ko yan, ang ginamit ko is USB to Type-C. Hindi siya mag-work kasi nga yung 65 watts dito lang siya sa saksakan na to. So kailangan nyo talaga ng cable na Type-C to Type-C para ma-charge nyo to. I'm not sure lang kung gagana kung pwede nyo sabayan to. So tignan natin kasi parang kung tama ang pagkakaintindi ko sa technical term, no, pag 65 watts at 65 watts din yung charge mo, I'm not sure kung may capacity pa siya na mag-charge ng ibang devices. Pero try natin para makita nyo. Subukan kong i-charge yung phone ko habang nag-charge yung laptop. And charging na to, and charging pa rin yung laptop natin. So I guess okay naman. Mukhang mali yung assumption ko. Pero again, okay siya. Pero before, again, kung gagamitin nyo siya mainly for laptop, check nyo din muna yung specs ng laptop nyo, yung watts. And ayun nga, kung kaya ba talaga siya ng power bank. Siguro pinaka-safe pagka wala talaga siya nung bilog na saksakan. Basta Type-C lang yung saksakan niya, malaki yung possibility na magagamit niyo yung power bank to charge. And dito sa klase ng power bank na to, since yung 65 watts port niya is Type-C, kailangan nyo ng cable na Type-C to Type-C. Okay, if you have any question dito sa vlog na to, lagay nyo na lang sa comment section ng video. Yun yung review natin dito sa Bavin power bank na to na nasa 2,000 pesos siya. Pero magandang backup to. Especially pagka naka-work from home ka, tapos gusto mong gumala-gala, dala-dala yung laptop at wifi mo. Alright, so thank you for watching. Kung umabot ka sa part na to, and kung bago ka, you can hit that like button and subscribe na din kung nagustuhan mo. Hanggang sa muli, bye-bye muna.